Hi! Masaganang buhay! Gusto po ba ninyong magtanim ng repolyo pero wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira? Sa mga bote po ng mineral water, pwede po kayong magtanim ng repolyo. Ano? Ano po ako ngayon? Ito pambukid na sombrero. Ano? Ano ba tawag po sa inyo ditong sombrerong ito na pambukid? Dahil minsan maano yung panahon biglang umambon. Ano? So balik po tayo sa repolyo. Sa Metro Manila kayo nakatira, wala kayong enough space, pwede po kayong magtanim ng repolyo tulad po ng aking ginagawang pagtatanim. Kita po ninyo ang ating mga tanim na repolyo. Nagsisimula na pong mag-cone, yung bumilog dun sa ibabaw, dun sa gitna. No? Ito po, nasa ano na to nasa 1.5 months. Ano? So yung repolyo po, pwede kang umarbes ng 2 months. So ito, ang gaganda na po nila, ang lulusog. Siguro mga 15 days to go, no? Pwede ka nang lalaki na yung pinaka-cone nito. So pwede ka nang humarbes. Tingnan po ninyo, napakaganda nila. Yan po, magsisimula na pong bumilog sa mga gitna, no? Yan, kita niyo po. Sa kabilang side, ayan, no? Kita niyo po, nakatanim po yan sa mga bote ng mineral water. So yan po yung ating seeds, ano? Mamaya po i-share ko kung saan kayo makakabili ng seeds na yan. Certified seeds ng repolyo. Yan, gaganda. Ito, tingnan niyo po rito. Yan. Nagsisimula na pong bumilog, ano? Nagsisimula na pong bumilog yung gitnang bahagi. Ayan pa, oh. Yan, litaw na. Ayun. So, ayan po ang ating mga tanim na repolyo sa mga bote ng mineral water. Yan, oh. Kagaganda, no? Sabi po nila yung repolyo, tinatanim lang po sa mga malalamig na lugar. Sinubukan ko po dito sa amin. Ito, napaganda natin, ano? So, pwede po tayong magtanim nito kahit sa mainit na lugar. Yan. Isa pang aking chinyannels dati, yung cauliflower, di ba? Meron po mga cauliflower yan. Yung mga cauliflower po yan, naantay ko na lang po yung magkaroon ng flower, no? So, dito muna tayo sa repolyo. Yan, nagsisimula na po yung bumilog, no? Ayan, no? Tingnan nyo po. Ayan, no? Tingnan nyo. Ang ganda. Ilang araw na lang, maaari ng pakinabang na dyan, no? Ayan. Buti po nagsombrero ko ng ganito, no? Nagsisimula ng umambon-ambon dito sa aking kinalalagyan, no? Ako pa naman kapag naambunan ako, sinisinat ako So, para panigurado, kahit na medyo umambon, kaya magkaroon ng kaunting ulan, ay hindi ako mababasa. So, tama-tama po itong aking sombrerong ito. So, babalik po tayo sa ating repolyo. No? Ang gaganda po ng ating tanim na repolyo. Yan, tinan nyo po, nagsimula ng bumilog. No? So, ilang araw na lang. Nakatanim po yan sa mga bote ng mineral water. So, ngayon ay i-share ko po kung saan po ba kayo makakabili ng magandang seeds ng repolyo. Tulad po ng aking ginagawang pagbili. Saan ko po mabili dito? No? Pwede po kayong, binili ko po ito sa, sa SM Supermarket. Pwede po kayong bumili doon. Meron po sila, Meron din po sa Shopwise. Meron din po sa Ace Hardware. So, matapos nyo pong malaman kung saan po kayo pwedeng bumili ng seeds ng repolyo at mga pang mga green leafy vegetables. Ano naman po yung lupa na pwedeng magamit na gusto ng repolyo? Ito po yung ginamit ko, ang aking i-share sa inyo. Tatlo po yung aking mixture na pinaghalo-halo ko ito. Una po, ang 60% ng lupa na aking ginamit ay buhaghag. So, ibig sabihin ng buhaghag, tinanggal ko po yung mga buo-buo. Kapag ginawakan mo, wala kang mahawakang biga kung tawagin po sa amin sa Pampanga. Alright? Oy, meron isang kalapati akong pinakawala na ito to. Lumilipad siya ngayon, Yan, So hindi pa niya alam yung magbabalik siguro. Ayun, pumuha ako ng aking pa. Yan. So okay, balik tayo po sa repolyo, 60% buhaghag na lupa, 20% dapat may paunang pataba. Ano po ba yung pwede nyong gamitin na bilang paunang pataba? Vermicast po ang inyong gamitin. Ako po ay subok ko sa aking mga tanim na alaman
kapag nilalagyan ko ng vermicast. Kapag ang repolyo po pwede siyang itanim ng direct planting, pwede rin naman po ninyong ipunla muna. Ano? Kapag bihasa ka na, so pwede pong direct planting. Pero kapag beginners ka pa lang, ipunla nyo po muna. Nang sa ganon ay kapag nag-sprout yung seeds mo at nasa 2 inch na yung kanyang laki, pwede na po yung i-transplant. Pero kapag bihasa ka, kumuha ka lang ng isang hanggang 2 butil sa isang bote ng mineral water na yung itatanim. Kapag tumubo po pareho, ilipat yung isa. Ano? So isa lang po ang itira po ninyo sa bawat bote ng mineral water. Okay? Another 20% ay coco peat. Yung coco peat po, ang trabaho niyan, mapapanatili pong buwagag ang lupa. Kapag buwagag po ang lupa ng yung pinagtamnan ng halaman, malaya po makagala yung mga ugat, makakuha po ng nutrients ayon sa kanyang pangangailangan. So within 2 months, pwede ka nang humarvest, ano? Conforme po, kung gusto nyo pang palakihin pa yung mismong ano ba tawag doon, yung cone niya, no? Yung bilog ng repolyo, kung gaano siya, kung gusto nyo mas mapapalaki pa, patagalin nyo po, ano? Siguro mga 2 hanggang 2.5 months. Pero 2 months, pwede ka nang umarvest. So ito po, 1.5 months po itong ating mga tanim na repolyo ito. Meron na po silang cone, yung bilog sa ibabaw. So ganun lang po kasimple at kadali ang pagtatanim ng repolyo. So nawa po'y nakapag-share na naman ako, nakapagambag ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito, kaugnay po ng pagtatanim ng repolyo. Sa mga nagnanais po na mapalalim pa at mapalawak ang kaalaman, kaugnay po ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa pamagitan po ng organikong pamamaraan, inimbitan ko po kayo na manood ng aking YouTube channel. Ito po ay ang Magsasakang Reporter. Mag-subscribe po kayo I-click nyo po yung bell button nang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento. At siyempre po meron akong TV show every Sunday. Ito po yung Masaganang Buhay. Napapanood po yan ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. May mga replay po yan araw-araw sa RPTV at sa 1PH. Minsan po sabi ng mga kaibigan na ako na nakakakilala sa akin, "Sir, ba napanood kita ngayong araw na to?" Minsan araw ng Miyerkules yun, araw ng Huwebes, Biyernes. So ibig sabihin, yung replay po yun, yung live po kasi ng ating show ay every Sunday 7 to 8. Masaganang buhay po yan. At siyempre po meron akong column sa nangungunang payagang Tagalog sa ating bansa. Pilipino Star ngayon tuwing araw ng Martes. Umaagap po kayo ng kopya ng PSN. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. At yung ating YouTube, ang aking Facebook page, Merlison, o ang Magsasaka Reporter, Region TV Host, ang ating Facebook profile. Ito po yung content natin, yung pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Minsan pa sumisigit po yung aking pag-aalaga ng kalapate. Ito po kasi yung aking libangan, Una yung pag-aalaman, na-enjoy ko po, yung passion ko na ilalabas ko, dahil anak tayo ng magsasaka, naglinang ng lupa, at yung pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay aking ibinabahagi sa inyo. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Lagi ko po sinasabi, food security starts at home. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Salamat po. Happy farming. God bless.